Labis na pagdadalamhati at panghihinayang ang bumalot sa pamilya ng 8 taong gulang na grade 3 pupil na si Jaira May Donaire matapos itong bawian ng buhay dahil sa umano'y pinsalang natamo sa loob ng paaralan. Hindi inakala ng kanyang mga mahal sa buhay na ang simpleng reklamo lamang ng pananakit ng ulo ay mauuwi sa isang trahedyang kumitil sa kanyang murang buhay. Ayon kay Ginang Aramina Camanzo, ina ng biktima, nangyari ang insidente noong Hulyo 17 sa loob ng isang public school sa Agdao District, Davao City. Matapos ang umano'y pagpalo ng notebook sa ulo ng kanyang kaklasing lalaki, nakauwi pa ang bata ngunit nagsimulang makaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Una umanong inakala ng pamilya na karaniwang sakit lamang ang naranasan ni Jaira kaya binigyan siya ng gamot habang minomonitor ang kanyang kalagayan. Ngunit pagsapit ng madaling araw kinabukasan, biglang lumala ang kanyang kondisyon kaya agad nila itong dinala sa Southern Philippines Medical Center. Sa isinagawang pagsusuri ng mga doktor kabilang ang CT scan, natuklasan ang pagdurugo at pumutok na ugat sa ulo ni Jaira. Sa kabila ng pagsisikap na mailigtas ang kanyang buhay, hindi na ito nakayanan ng bata noong Hulyo 22. Ayon kay Police Major Hetzel Culaste, hepe ng Santa Ana Police Station, nakumpirma na kanilang mga investigador ang pananakit ng kaklasing lalaki kay Jaira na siyang humataw ng notebook sa kanyang ulo, habang patuloy rin na inaalam ang aligasyong umano'y si Nico pinagsusuntok at sinipa pa ng 3 niyang kaklase ang biktima. Maliban dito, napag-alaman din na naipahilot pa ang bata ng 2 beses bago dalhin sa ospital na posibleng nagpalala sa iniinda ng bata. Samantala, nagsagawa na rin ng investigasyon ang Department of Education 11 at nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pamilya ng mag-aaral. Dinala na ang mga labi ni Jaira sa Samal Island kung saan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan. Samantala, umaasa naman ang pamilya ng biktima na mabibigyang linaw ng mga otoridad ang buong pangyayari at malaman ang mga detalye sa likod ng pagkamatay ng kanilang anak at umaasang wala nang mabibiktima pang estudyante ng anumang uri ng karahasan sa loob ng paaralan. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.